Welcome back dito sa channel natin. Ilang buwan na lang mula ngayon, nakaschedule na ang partial operations ng mga bagong istasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Kaya naman ngayong araw puntahan na natin at tingnan natin ang progress ng mga bagong stations. Andito na tayo sa may Parañaque City sa SM Sucat Annex Building. Malapit lang dito yung isang bagong station ng LRT Line 1, ang Dr. A. Santos Avenue Station. Papasok tayo dito sa loob ng mall at lalabas tayo doon sa likod. Para sa mga hindi familiar sa SM Sucat, dalawa yung mall dito. Nasa kabila yung main na SM Sucat building. Nasa 3 floors yata ang SM Sucat Annex. May elevated walkway na nagko-connect sa dalawang mall. Iba't ibang mga stores at mga restaurant ang makikita dito, local at international. Ilang taon pang nakalipas bago pa itinayo ang SM Sucat Annex. Mas malawak yung main mall doon sa kabila. Bakit nga ba magkahiwalay ang dalawang building ng SM Sucat? Sa tingin ko dahil dalawang magkatapat na property ang nabili nila at sa gitna nito merong highway kung saan dito yata yung dulo ng C5 South Link. Anyway guys, nagpalamig lang ako saglit dito sa loob ng mall dahil sobrang init. Punta na tayo dito sa likod kung nasaan ang bagong LRT Line 1 station. Paglabas mo dito sa open parking ng SM Sucat Annex, meron ditong highway. Pero maglalakad ka pa ng konti dahil medyo malayo pa dito yung station. So ayan guys, makikita nyo naman kung gaano kalayo yung station. Dito yung itinayo sa gitna ng kagubatan. Andito tayo sa pinakalikod ng station. Pero yung pinaka main na daanan talaga papunta dyan ay doon sa kabila sa may highway na medyo malayo din at maglalakad ka pa rin talaga. So ito na yung bagong kalsada na itinayo nila papunta dyan sa station. Most likely sasakay ka ng tricycle papunta dyan kung ayaw mong maglakad. Bakit nga ba dito itinayo ang station na ito? Anyway, wala na tayong magagawa at ito na nga yung latest na progress sa ginagawang istasyon. Ayon pa sa LRMC o Light Rail Manila Corporation, nasa 90% na natapos ang Dr. A. Santos Avenue Station. Kung
Kung sakali man na matuloy ang partial operations ng mga bagong istasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension, 5 lang yung magbubukas dahil yung 3 hindi pa nga nasimulan ang pagtatayo ng mga station dahil nga sa issue sa right of way. Mula sa Baclaran hanggang dito sa may SM Sukat pa lang ang magiging operational kung sakali na matuloy ang schedule. Ang Redemptorist Station, Mia Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Avenue Station na pupuntahan din natin ngayon, at itong Dr. A. Santos Avenue Station pa lang ang matatapos na ng mga stasyon ng LRT Line 1. So yun guys, ito yung distance niya mula sa highway. Malapit lang tingnan kapag i-zoom natin yung camera. Ang disenyo naman ng station na ito, elevated ang platform at mayroong concourse level dito sa baba. May malawak na bakanting property dito. Siguro tatayo nito ng bagong mall o di kaya mga kondo. Aasahan natin na magkakaroon ng mga development dito sa paligid dahil nga meron ng LRT station dito. Most likely mga commercial center, shopping mall, condo, hotel ang pwedeng itayo dito. Maswerte din ang mga landowner na malapit dito dahil for sure nag-appreciate ang value ng mga property dito. Marami na rin mga development dito sa area bukod sa SM Sukat. Diyan sa unahan makikita natin ang Amvel Business Park. So yun guys, puntahan naman natin yung isa pang station na malapit lang din dito, ang Ninoy Aquino Avenue Station na malapit sa airport. Dito pala sa tapat ng SM, ginagawa na ngayon ang isang expressway na magkukonect sa C5 South Link at Cavitex. Kapag natapos na yung bagong expressway mula dito, pwede lang dumiretso hanggang doon sa may Coastal Road. Puntahan na natin yung isa pang ginagawa na bagong LRT station. Medyo mataas ng konti yung linya ng LRT Line 1 dito sa may Parañaque kung ikukumpara natin doon sa linya na dumadaan sa may Taft Avenue.
Masyadong mababa yung linya ng LRT Line 1 doon sa may Taft Avenue papunta ng Rizal Avenue. Kaya naman nagdilim na yung mga kalsada na yan. Anyway guys, andito na tayo sa tulay sa may La Huerta at makikita nga natin dito yung isa pang LRT station. Isa sa mapapansin natin, kakaiba yung location ng station. Itinayo ito sa gitna ng highway. Yung mga dulo ng station ay nasa magkabilang side ng kalsada. Ito ang Ninoy Aquino Avenue Station na malapit sa airport. Yung Mia Station ay malayo dito, doon yun sa may dulo ng Ross Boulevard, papunta ng Coastal Road o Cavitex. Malapit na rin pala matapos ang station na ito, na katulad din sa Dr. A. Santos Avenue Station, nasa 90% na rin ang progress nito. Nasa taas ang platform ng station at nasa magkabilang side naman merong maliit na concourse area. Simple lang din talaga ang design ng mga bagong istasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Kapag sumakay ka dito, dapat alam mo yung exit na bababaan mo. Kung dito ba sa left side or sa right side, dahil nasa magkabilang side nga ito ng highway. Kapag nagkamali ka ng baba, tatawid ka na naman. Ito naman ang progress ng station dito sa kabilang side. Mukhang nakaredy na dito yung lalagyan ng elevator pati na yung escalator.
Anong masasabi nyo sa progress ng iba't ibang mga station ng LRT Line 1? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!